Hello guys! Welcome back to my channel! Ang ganda po ng topic natin ngayon tungkol sa pagtanggap ng monthly dividends. Okay, umpisahan na po natin. Ito po kasi ang isa sa mga common na questions na natatanggap ko po sa aking mga subscribers, sa mga naka-follow po sa akin. Kuya John, ano ba mga stocks ang nagbibigay ng monthly dividends? Paano ko i-structure ang aking portfolio para tumanggap ako ng monthly dividends? Ang dami po talagang interested po sa ganitong strategy. Ang dami pong tao. Of course, hindi ko po kayo masisisi. Napakaganda po talaga ng feelings, no? Feelings na tayo ay nakakatanggap ng dividends monthly. Kaya ito po ang bubuting-tingin po natin. Pero una sa lahat, of course, alam nyo naman po, no, na para po sa akin, dividend investing ang pinakamaganda para sa retail investors. Bakit? Kasi nalilimit po ang ating universe. Investing is a process of elimination. Lagi niyo po tatandaan, elimination. Nililimit natin ang universe natin sa mga stocks po, no, na fundamentally sound. Kasi kaya nga po yan may dividends, most probably may excess cash. At kapag ang isang company may excess cash, mas malamang po talaga, no, malaki po ang chances na we catch, no, mga good businesses. Hindi po always, pero malaki po ang chance. Yun po ang ibig ko pong sabihin. Kaya po, recommended ang dividend investing. Pero po, pag sinabi pong investing, no, it should be age appropriate. Dapat po, depende po sa edad po natin. Kaya mapapansin po ninyo, no, magkaiba po kami ni Tita Glo ng Moneywise Engineer. Shout out kay Tita Glo ng Moneywise Engineer. Ayan, so magkaiba po kami talaga kasi po magkaiba po ang age naming dalawa at magkaiba po ang aming priorities. Ganon po. So ganon din po ang suggestion ko po sa inyo lahat na aayusin po natin, no, o ibabagay natin ang ating strategy depende po sa ating edad, no? So sa mga retired na po, no, sa mga malapit na mag-retire o retired na po, of course, ang talagang yun po ang problema kasi, no, pag retired na o malapit na mag-retire ay hindi na po tayo mag-work, no, at nandun po yung risk, no, na ano po na nasa isip natin na we cannot do it all over again. Hindi po tayo pwedeng bumalik if meron tayong mistakes. Hindi na po tayo pwedeng mamasukan ulit, no, kung retired na tayo, no. Ano ba, mag-a-apply ka ulit, magja-job interview ka ulit? Syempre hindi na, kasi hindi na po natin kaya at gusto na po nating magpahinga, no. So kapag ganyan mga edad po, no, ang focus talaga natin is stable income. At dito po sa bagay po na to, it makes sense po, no, yung tinatawag na regular dividends. Mas malaki po talaga ang sense po nito sa ating mga investor. At dito po pumapasok na maganda magkaroon ng monthly dividends. Syempre para monthly may natatanggap tayo pang gastos po natin. At napaka-importante ng diversification as a way of protection, diba? O kasi mamaya hindi ka nag-diversify tapos biglang nag-cut ng dividends, no, ang isang company na hawak natin. Of course, that is very risky po. Pero kung marami po tayong dividend stocks at marami po tayong sources ng dividends, marami tayong sources ng income, ng passive income, maganda po yung diversification, no, sa mga retired at malapit ng retirement. Of course, stable income, stable dividends, monthly dividends, diversification, great. Maganda po lahat yan. Kaya lang po, marami po sa inyo, alam ko po, bata pa po kayo, no? So kapag tayo po ay nasa bata pa pong age, katulad ko po, no, nag-uumpisa pa lang po tumubo ang aking buhok. So, pag ganito mga edad, no, ang priority po natin is growth. Mag-grow po ang ating portfolio at i-exaggerate ko po sa inyo, no, ano po ang pipiliin ninyo. Isa pong stock na stagnant, isa pong company na stagnant pero nagbibigay ng 10% annual dividends, no, or isang company na magdo-double ang price niya in 2 to 3 years. So 2x, 100% returns in 2 to 3 years. Alin ang pipiliin mo? Diba? Sa dalawang ito. So, yun, ini-exaggerate ko lang po, no, ang importance po, no, ng total returns. Kapag tayo ay bata pa, ang focus po natin ay total returns. Hindi lang po tayo blindly nakatingin po, no, sa dividend yield. Dapat po total return kasi nag-grow din po ang isang stock bukod sa nagbibigay siya ng dividend. Halimbawa po ang isang stock, no,
Kaya nag-grow pa siya, no, consistently, although mature na siya, nag-grow pa rin siya at 7% every year. Nag-grow siya 7% every year, 7%. Tapos nagbibigay siya ng dividends na 5% every year. Edi roughly, no, ang total returns po natin dyan, no, rough lang po ito, rough na estimate lang po ito, no, roughly, we are earning around 12% total returns. No? Kung i-compare naman po natin sa isang stock na stagnant na, so zero ang growth po niya. Tapos ang dividends po niya 8%. Yes, mas mataas ang dividends niya, kaya lang hindi nag-grow. So ang total returns po natin dito roughly around 8%. So clearly pagdating po dito, mas maganda po yung 12% kaysa sa 8%. Kasi po ito po, pag dumaan po ang 5, 10 years, 15 years, 20 years, maiiwanan po, no, ang isang stock po, maiiwanan po yan kapag hindi po iyan nag-grow, no? Kaya po ito po, kailangan po yung totality po ang tinitingnan natin, hindi lang po dividend. So, yun po ang ibig ko pong sabihin, no? So, ano ba ang magandang diskarte, guys? No? Ano ba magandang diskarte? Sa lahat po ng bagay talaga, kung gusto po talaga natin kumita ng maganda, kumita ng malaki sa stock investing, ang pinakamaganda po talaga ay maghanap po tayo ng undervalued stock. Stock po na nagtitrade well, way below kung ano yung kanyang fair value. Yun po talaga ang the best, na may potential, no, na kumita tayo na 50 to 100% or even more. Or even more than that, no? Sa capital gains in the next 5 years. Yun ang maganda. Tapos nagbibigay pa siya ng acceptable dividends around 3 to 5%. Ay, ang ganda po niyan. Pag pinag-combine po natin yung kanyang potential, no, na mag-capital gains, tapos nagbibigay pa siya ng dividends, ang ganda po nitong dalawang ito pag pinag-combine po natin. Maganda ang magiging result, no? So, babalik ako sa problema, no? Babalik ako sa tanong ng monthly dividends, no? Ito pong monthly dividend ay ini-ignore ko po ito sa ngayon kasi medyo bata pa po ako, no? Ayan. Batang-bata pa po si Kuya John. So, hindi ko po masyadong tinitingnan ang monthly dividends. Bakit? Kasi konti lang ang magagandang opportunity. Bihira po, madalang magkaroon ng magandang opportunity na ang isang magandang company ay nagtitrade siya na undervalued or below what it is worth, no? So, bihira lang po mangyari po yan, no? So, kung tayo po kasi ay nakafocus po tayo sa ngayon, no? Nakafocus agad tayo na monthly tayo tatanggap ng dividends at dinidevise natin ang ating pong portfolio in such a way na makatanggap tayo ng monthly dividends today, no, baka po kasi nako-compromise po natin ang potential ng ating portfolio. Baka po makabili tayo na mediocre, hindi lang mediocre, no, baka inferior pa na stock, kakahabol natin ng monthly dividend. Imbis na we are focused on buying the best of the best. Kung hindi pa po natin kailangan ang dividend income, we should focus on best of the best. Yung pinaka-the best ang gusto nating bilhin. Focus on the best. Focus on the best. Ayun, no? Pag bata pa po tayo. Kasi pag bata pa po tayo, hindi pa po natin kailangan ng dividends. So, not unless kailangan mo na today, ay ibang usapan po yan. Pero for many of us, hindi pa naman po natin kailangan yung regular dividends dahil hindi naman natin gagamitin. I-reinvest lang din naman natin. Ipapasok lang din naman ulit natin, no, sa ating investments, no? So reinvest din tayo na reinvest. So bakit tayo magfo-focus, no, na regular po iyan? Ang optimize po natin hindi po yung dividends na matatanggap natin today, hindi po yun today, but yung dividends na matatanggap natin pag retired na po tayo, when we reach the age of 60, 65, ganyan. Yun ang optimize natin, yung future po, hindi po yung today. So ang suggestion ko po, no, today, no, sa mga bata pa po dyan, no, if you're in your 20s, 30s, no, or even 40s, no, focus po muna tayo sa total returns, sa capital gains plus dividends. Hindi po dividends alone. Total return
po, no? At kung malapit na po tayo mag-retire, no? Mga 5 years before we retire, then slowly, dahan-dahan po nating i-transition, dahan-dahan po nating ilipat ang ating portfolio, no? Doon sa nagbibigay na ngayon ng regular dividends, nagbibigay po ng monthly dividends. Ayun po. Kasi by that time, iba na po ang priority natin. Sa ngayon po, mas bata, mas priority natin ng growth. Pero later on, pag tayo po ay retired na, ang priority naman po natin ay fixed income or regular income. So again, no, dapat age appropriate ang ating diskarte sa investing. At hanggang doon lang ang daldalan natin ngayon. Sana may natutunan po kayo. Again, hindi po ako expert. Makinig po kayo sa inyong financial advisor. Ako po isang entertainer lang. Ako po isang frustrated actor. Malay nyo, ma-discover ako, no, dito sa YouTube channel ko at bigyan ako ng role, no, na katambal ko po, no, sila Andrea Torre, sila Kim Chu, no, sila Moira de la Torre. Tama ba yun? Anyways, like, share, subscribe. To God be the glory. God bless sa inyo. Happy investing. Bye-bye.